Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa RMFB and CRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagsagawa ng PNP Community Outreach Program at Health Caravan ang mga tauhan ng One Offered Maneuver Company, RMFB-1, na pinangunahan ni Police Captain Raymond Ruiz Balin sa San Bonifacio Elementary School sa Barangay San Bonifacio, San Manuel, Pangasinan. Isinagawa ang aktibidad katuwang ang Philippine Red Cross Urdaneta City Branch, Bureau of Fire Protection, San Miguel, Yakult Philippines at Help the Kids Foundation. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay sa may 200 benepisyaryo ang medical consultation, libreng gamot, supplemental feeding, bloodletting activity, fire prevention lecture at drill, libreng gupit at basic life support lecture at drill. Layunin ng programa na maihatid ang serbisyong pangkalusugan at tulong sa komunidad bilang bahagi ng patuloy na police-community partnership. Nakikiisa ang Philippine National Police sa panawagan ng Pangulo ng Bansa na paigtingin ang pagtitipid sa enerhiya bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang sapat na supply ng kuryente at makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Patrolman Adrian Dayaw sa detalye. Ng Philippine National Police ang patuloy na pagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa lahat ng unit ng kapulisan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., matagal nang ipinapatupad ng PNP ang responsableng paggamit ng mga enerhiya bilang bahagi ng maayos na pamamahala ng mga resources. Dagdag pa ni PNP Chief, ipagpapatuloy ng mga police unit ang mga umiiral na energy saving measures. Binigyang diin din ni Police General Nartates na nanatiling committed ang PNP sa pagsuporta sa whole of government efforts upang patuloy na magatid ng maaasahan at mabilis na serbisyo sa mamamayan. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Arestado sa isang ospital sa Taguig City ang isang lalaking pinaghihinala ang hitman matapos umanong gumamit ng peking pangalan upang makaiwas sa mga otoridad. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baritz.
Naaresto ng mga operatiba ng Police Regional Office 3 ang isang detainee na nakakumpine sa ospital sa Taguig City matapos matukoy na isa umanong pangunahing hitman ng grupo na sangkot sa hindi bababa sa 20 pagpatay. Hinihain ng pulisya ang 4 na warrant of arrest. Naharap siya sa kasong robbery with homicide, murder sa Pagadian City, Zamboanga del Sur at prostrated murder sa Dagupan City. Ayon sa investigasyon, 3 beses umanong nagpalit ng pangalan ng suspect at sangkot din sa sere ng pagpatay sa Zamboanga Peninsula. Kabilang sa mga iniugnay sa kanya ang bank robbery sa Santa Cruz, Laguna noong Enero taong 2016 na ikinasawi ng 2 katao. Samantala, nakapagtala rin ang Police Regional Office 3 ng pagkakaaresto sa 10 iba pang wanted persons sa rehiyon. Karamihan ay may kinakaharap na kasong rape. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Isinagawa ng Quirino Police Provincial Office ang turnover ng mga aklat bilang bahagi ng pagpapatuloy ng programang Project Aklatang Katutubo na naglalayong palawakin ang kaalaman at hikayatin ng pagbabasa sa mga komunidad ng mga katutubo sa lalawigan. Police Staff Sergeant Jeff Janabasa sa report. Puno ng ngiti at saya, ganyan mailalarawan ang mainit na pagtanggap ng mga mag-aaral sa mga kapulisan ng Quirino Valley Cups. Hindi lamang sa sorpresang hatid, kundi ang pinakamahalagang bagay ay pamamahagi ng mga aklat dahil yan sa pagpapatuloy ng proyektong Aklatang Katutubo. Sa muling pag-arangkada nito, isinagawa ang turnover of books sa mga eskwelahang benepisyaryo, katuwang ang Sierra Falcones Incorporated at Sierra Falcones Quirino Chapter sa pakikipagtulungan ng Madela Police Station San Dionisio Elementary School sa bayan ng Madela, Quirino. Ito lamang ikalaman ng Marso nitong taon. Ang mga aklat ay donasyon mula sa Diwa Learning Systems Incorporated at Batubalani Foundation Incorporated na layuning mapalawak pa ang kalaman ng mga kabataang mag-aaral sa pamamagitan ng karagdagang learning resources at hikayatin silang magkaroon ng mas malalim na interes sa pagbabasa at edukasyon. Napakalaki po yung tulong niya sa teaching learning process po ng mga guro para sa mga mag-aaral po. Okay, so kung wala po kami kasing internet, most of the time, magagamit po namin ang mga librong ito. Malaki po ang pangangailangan namin sa mga librong ito para yung pag-aaral ng mga bata is tuloy-tuloy po. Sa mga libro ay naghatid din ng serbisyo ang mga kapulisan, gaya ng libreng gupit, pamamahagi ng school supplies, feeding program na tiyak na nagpabusog sa mga bata. Kaugnay nito ay sunod-sunod na naibahagi ang mga aklat sa mga eskwelahang kabilang sa mga lugar na maituturing na geographically isolated at disadvantaged areas ng lalawigan. Nagsagawa din ang mga tauhan ng Quirino PNP ng mahalagang pagtalakay patungkol sa vouching, anti-bullying at USAIC o anti-sexual abuse and exploitation of children. Ang ganitong aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapalakas ng literacy at paghubog ng kaalaman sa mga batang katutubo sa hangaring ipakita ang tunay na serbisyo publiko para sa komunidad at tiyakin ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa bawat bata. Mula rito sa lalawigan ng Quirino, nagbabalita ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jeff Janabasa, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Nabasa.
Arestado sa Pagadian City ang isang Jordan national na pinaghinalaang may posibleng kaugnayan sa insidente ng pamamaril sa Bondi Beach. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang dayuhan sa isinagawang operasyon matapos matukoy ang kanyang kinaroroonan sa lungsod. Sinisiyasat ngayon ng mga investigador ang kanyang pagkakakilanlan at ang posibleng ugnayan nito sa naturang shooting incident sa Australia. Tinutukan niya ni Patrolman Edwin Baritz. Pakilos ang Philippine National Police ng Elite Intelligence Unit kasunod ng pagkakaaresto sa Jordanian National sa Pagadian City nitong ika-2 ng Marso taong kasalukuyan. Kinilala ang naarestong suspect na si Muhammad Salih Ode, 65 anyos. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na ang PNP Intelligence Group sa Armed Forces of the Philippines upang tukuyin ang posibleng koneksyon ng suspect sa pamamaril malapit sa Bondi Beach noong ika-14 ng Disyembre nakarang taon na ikinasawi ng 15 katao. Inaresto ang suspect dahil sa overstay at pagnenegosyo ng walang visa. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang kanyang mga galaw at ugnayan habang tiniyak ng PNP ang mas pinigting na pagbabantay laban sa anumang banta sa seguridad ng bansa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baritz. Nabigyan ng bagong pag-asa ang isang pamilya sa Rosales, Pangasinan matapos matulungan ng Agagi at ng 104th Maneuver Company sa pagkukumpuni at pagpapalit ng sirang bubong ng kanilang bahay. Matagal nang suliranin ni Ate Edili ang tumutulong bubong ng kanilang tahanan na nagdudulot ng pangamba sa tuwing umuulan. Naidulog ang kanilang sitwasyon sa isang programa ng Agagi kung saan agad na naitala ang kanilang pangangailangan. Sa pagtutulungan ng Agagi at mga tauhan ng 104th Maneuver Company, personal nilang isinagawa ang pagkukumpuni at pagpapalit ng bubong upang matiyak ang kaligtasan at maayos na tirahan ng pamilya. Ayon sa 104th Maneuver Company, ang kanilang serbisyo ay hindi lamang tungkulin, kundi pagpapakita ng malasakit at konkretong tulong upang mabigyan ng bagong simula ang mga pamilyang nangangailangan. At yan ang mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, para sa mga malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like at follow sa aming official social media accounts, ang Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook page ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa panguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa RMFB and CRPO, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.